Magandang araw mga kaagrisikap. Mag last spray na ako ngayon sa aking palay mga kaagrisikap. After 3 days na humupa ang baha dito sa aming lugar o sa aking palay mga kaagrisikap. Pa-spray po ako ng Gromor or foliar fertilizer para madaling mahinog ang aking palay mga kaagrisikap, para makapahabol or makahabol ba ako sa mataas na presyo ng palay ngayon dito sa aming lugar, kasi 22 pesos raw ang kilo ng palay dito sa aming lugar ngayon. Pero andito pa ang baha sa huling pitak ko mga kaagrisikap. Nasa ilalim pa ang baha, pero konti na lang. Baka bukas wala na ring tubig itong aking palayan mga agrisikap kung hindi na umuulan ngayon or ngayong gabi. Wala namang mga insekto ang aking palay mga kaagrisikap kasi naapawan ito ng tubig ng baha. Kaya magpa-spray ako ng foliar fertilizer Gromor fertilizer para mapadali ang paghinog ng palay mga kaagrisikap. Kasi ang Gromor ay after 1 week makita mo na talaga ang resulta. Parang pursahin niyang mapahinog ang butil ng ating palay mga kaagrisikap. Napakaganda sana ng aking palay mga kaagrisikap kung hindi lang binaha. Pero okay lang kasi hindi naman nadapa ang aking palay sa baha mga kaagrisikap. Pero itong aking katabi palayan mga kaagrisikap ay may pantumpok na mga nadapa na kanyang mga palay. Kasi sabog tanim lang po ang aking katabi mga kaagrisikap. Kaya nag-transplant pa rin ako ngayong cropping mga kaagrisikap kahit mura ang palay noong last cropping. Kasi yun ang ikinatakot ko sa sabog tanim mga kaagrisikap, ay madaling dumapa kapag malakas na ulan. Kaya nag-transplant pa rin ako ngayon kahit mura ang presyo ng palay last cropping. Pero sana naman makabawi naman tayo ngayong cropping mga kaagrisikap kasi mahal ang presyo ng palay ngayon. 22 pesos dito sa aming lugar. At sana makahabol pa tayo or makahabol pa itong aking palay mga kaagrisikap. Siguro unang linggo ng Marso ay maani na po itong aking palay mga kaagrisikap kasi umpisa nang namumula ang mga butil ng aking palay. Kaya pinapa-sprayhan ko ngayon ng foliar fertilizer mga kaagrisikap. Hindi na lang ako asa sa mapadaling mapahinog. Kasi tingin ko palamanan pa ang batok hindi na siguro palay. Maglaman ang batok na aking palay mga kaagrisikap ay napawan ito ng baha. Lumabas na ang bunga ng kanyang palay at hindi pa yumuko. At napawan din ito lahat ng kanyang palay mga kaagrisikap. Siguro 3 hectares siguro po ito kasi ang lapad ng kanyang sakahan. Anong tingin ninyo mga kaagrisikap sa ganitong stage ng palay? Magkalaman kaya ang mga butil ng palay na nakalabas na? At ito ang aking katabi din mga kaagrisikap na may mga tumpok-tumpok na mga nadapa na mga palay at may tubig pa. Yan talaga ang kinatakot ko sa sabog tanim mga kaagrisikap. Kasi kahit maganda ang ating palay, kapag nadapa na po ito ay napakalaki talaga ang damage. Kahit maganda pa ang ating palay. Kaya mag-transplanted na lang ako lagi mga kaagrisikap para makaiwas tayo sa dapa. Kasi naranasan ko rin yan dati noong halos sabog tanim pa po ako. Ay halos nadapa ang aking 1 hectare. Kaya mula noon ay hindi na ako nagsabog tanim.
transplanted method na po ang aking gamit mga ka-agrisikap. At ang una kong pag-transplanted mga ka-agrisikap ay transplanter machine ang aking ginamit. Pero mga 3 cropping lang po yun siguro mga ka-agrisikap kasi nasira ang transplanted machine ng aming kooperatiba. Tingin ko ito ang resulta ng mga butil mga ka-agrisikap kapag napawan after 1 week. Doon na natin makita ang mga damage ng ating palay o butil ng ating palay. Ang haba talaga ng uhay ng LP 2096 mga ka-agrisikap. Sana kahit na baha ito ay makabawi pa rin tayo sa taas ng presyo ngayong cropping mga ka-agrisikap. At hanggang dito na lang muna mga ka-agrisikap. Bye-bye! Salamat mga ka-agrisikap sa panonood at pagsubaybay. Hanggang sa muli!